dakila ka at iniaalay namin sa iyo ang aming buong buhay. Sa nagkamulungan, hindi ko
God is still God sa kabila ng lahat ng dinaraan natin sa mundo. Good times and bad times. We ought to praise God because He is worthy and He deserves nothing less. He deserves everything, every best, the best worship we can give Him, the best adoration and exaltation.
sa ating lahat. Ngayon ay Sunday, May 17 at nagagalak muli tayo na tayo ay muling nagkasama-sama sa kanyang dakilang pangalan na kahit tayo ay nasa online, FB, ating word stream, ay muli ako ay bumabati sa inyo ng napakagandang araw, umaga, lalo sa atin as JBF family at ang Body of Christ. Ang araw na ito tunay nga na ginawa ng Diyos para sa ating lahat at patuloy na nakikita natin na merong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi natutulog, siya ay laging nagmamatsyag sa atin at nakikita niya ang lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay. So umagang ito muli tayo nagkakatipon sa kanyang dakilang pangalan at simulan po natin sa panalangin ang gawain na ito. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa umagang ito muli na sinabi mo na araw na yung ginawa para sa amin. And we are glad this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad because you are alive. At hayaan mo, Panginoon, sa araw na ito ay muli kami magkatipon sa iyong dakilang pangalan at makita po namin ang iyong mga dakilang panukala sa aming mga buhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. So, nung mga nakaraan, tayo ay nakapag-broadcast at ako'y nananalangin at nagtitiwala na yung mga naririnig natin ay nakapagbigay ng kalakasan sa atin. Sa panahon na ito na merong mga limitasyon na hindi natin magawa sa ating buhay, ay subalit ang Diyos ay hindi pwedeng bigyan ng pagpipigil. God cannot separate us from the word of the Lord. At isang bagay, tayo ay nagkakaroon ng patuloy na pag-aaral through means dito sa ating online. At alam ko na ang ating mga buhay matagumpay, ano man ang ating ginagawa, nasaan man tayo, ako'y naniniwala ng ating Panginoon ay hawak-hawak ang ating buhay. At yung mga pinagdadaanan natin, ito po ay para sa ikakaayos at ikagaganda ng ating mga buhay. So sa umagang ito, I want to share the Word of God once again. Our word for today is, we will found it in John chapter 16, verse 33. The title of our message is The Overcomer, o yung magtatagumpay. Lahat tayo po ay, the Lord told us that we are an overcomer, na tayo po ay matagumpay sa kanyang pangalan. At ito po yung ating scripture, John chapter 16 verse 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have a tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Napakagandang pangako ng Diyos para sa ating panahon. Sabi nga ay ang salita ng Diyos ay pwedeng asahan sa lahat ng panahon. Mahirap man, may ginhawa man, sabi nga ang salita ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Sabi nga, the Word of God is the foundations of our life through Jesus Christ. At ito yung nagigiya sa atin sa mga bagay kapag hindi natin alam ang ating patutunguhan. Katulad po ng ating panahon, patuloy, ganun pa rin na walang kasiguraduhan sa mga nararanasan sa buong mundo, hindi lamang dito sa ating bansa. Itong dinaranas natin na pandemic, ito ay sabi nga ay pang buong mundo. At marami nag-uunahan patuloy para ma-discover yung tinatawag na gamot para sa COVID-19. Subalit merong mga haka-haka na matatagalan pa bago masumpungan o ma-discover
yung tinatawag na gamot. So pansamantala, ano ang ating dapat gagawin? Sa mga sitwasyon na ito, merong mga pangako ang Diyos. At una, sabi nga ng Panginoon, in this world, you shall have a tribulation. Sa ating mundo, meron tayong kaguluhan, meron tayong mga tinatawag na pag-uusig, may mga pagsubok, at ito po ay sinasabi ng salita ng Diyos. So yung mga nararanasan po natin ngayon, pandemic, it is a part, sabi nga po roon, in the last day prophecy. Sabi roon, there will be a wars, earthquakes, at ang sabi po roon ay pestilence. So yung mga nararanasan natin na peste at mga sakit na dumarating, it's a part of the great tribulation sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, siya ay nangako at sabi niya roon, in me you may have peace. Sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. At sinabi niya rito, in this world you will have a tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ang Diyos ang nangako sa atin. At siya ay hindi maaaring magsinungaling. Sapagkat sabi nga, ang pundasyon ng kanyang salita ay katotohanan. Siya ang nagsabi na sa mundong ito, ay tayo merong tribulasyon na daranasin. Pero ang sabi roon ng Panginoon, siya ay nagtagumpay sa mga bagay na ating pinagdadaanan. At sabi nga po rin ng Romans 8:37, but in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa mga bagay na nararanasan natin, tayo ay magtatagumpay dahil ang Panginoon ay nagtagumpay. Meron pong tatlong bagay ang ating buhay para tayo magtagumpay sa mga tinatawag na sitwasyon sa ating buhay. Sabi roon, why we are an overcomer. Bakit tayo overcomer? Number one, this is what the Word of God says. In 1 John chapter 4, verse 4, you are of God, little children, and have overcome, because who is in you is greater than he who is in this world. Yun po, yung unang pangako ng Diyos. Kaya tayo nagtatagumpay, unang-una, dahil ang Diyos nasa ating buhay. Greater is He that is in you than he that is in this world. Napakasarap damahin na ang Panginoon natin ay hindi lamang niya sinabi sa atin na tayo ay kanyang sasamahan, kundi siya ay nasa ating mga buhay. Sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. That is the first assurance. That's why we are an overcomer. God is with us. God is with you. Ang Diyos ay hindi umaalis sa ating mga buhay. Mahal ka ng Panginoon, ang mga pinagdadaanan mo ngayon, andiyan dyan ang Diyos. Nakikita niya yan. At ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Atin pong tatandaan palagi na higit ang Diyos na nasa atin kaysa sa mga bagay na nasa sanlibutan. Naalala ko nga po yung isang kwento. Noong ang Panginoon ay kasama niya yung mga disipulo at sila ay sumakay doon sa bangka, at habang sila ay nandoon sa bangka, ay bumagyo ng napakalakas na bagyo. At makita po natin yan doon, sa salita ng Panginoon. At yung mga disciples niya ay naguluhan, natakot, nagkaroon ng pangangamba. Pero ang Panginoon po natin, alam niyo po, siya ay natutulog noon sa bangka. At habang nagkakagulo ang kanyang mga disipulo, sila ay merong iba't ibang kaisipan. Maaaring sila'y lulubog, sila ay mapaparang, sila ay mamamatay. Andun po yung mga takot sa kanilang buhay. Pero ang Diyos, ando doon natutulog. Why? Because the Lord knows that He is in control. Alam ng Panginoon na walang mangyayari sa kanila kasi nandoon ang Panginoon. Sa atin din buhay, ganun po. Huwag tayong mangamba. Ang Diyos kasama natin, nasa buhay natin. God is with us. At yon ay
pinangako niya sa atin. At sabi ng Panginoon sa atin na ando doon ang pagtatagumpay natin. Because greater is He that is in us than he that is in this world. Alam niyo po ba, nung ginising ng mga disciples ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang ginawa niya lamang po ay sinaway niya yung bagyo. At ito po ay tumigil sa ating buhay. Pagkasama natin ang Panginoon, wala tayong dapat ipangamba. Ang Diyos na nangako na tayo gagabayan niya, tayo magtatagumpay. You are an overcomer. We are an overcomer because God is with us. So, purihin ang Panginoon at tunay nga, we are an overcomers. So, pangalawa, tayo ay magtatagumpay. We are an overcomer because we overcome by faith. Ito po yung sabi ng 1 John chapter 5 verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, even our faith. Dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pananalig sa Panginoon. Yung una, God is with us and our faith to God. Ang Panginoon po nagtagumpay. Alam niyo po, ang sabi roon sa Hebrew, chapter 4, verse 15, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ang Diyos ay hindi tayo dadalhin sa mga bagay na hindi niya na muna pinagdaanan. Pinagdaanan lahat ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating buhay. Hindi tayo dadalhin ng Diyos na hindi niya alam. Kaya nga sabi ng Panginoon ay, The Lord is the great shepherd. Alam niyo po ba yung shepherd? Ang shepherd po ay, ito ay merong dalang staff. At ito yung po ay kanyang ginagamit at sa gabi kinakatok niya po ito. Tinutuktok niya po ito para ito'y marinig ng kanyang mga tupa. Para makasunod ang mga tupa. Pero ang sabi po roon ay unang-una ang shepherd, ang pastol, siya muna yung nauuna sa mga daraanan ng kanyang mga sheep. So, ganun din ang Panginoon. Tinignan ng Panginoon lahat ng bagay at sabi nga roon, He was tempted in all sides, but sabi roon, the Lord, He does not sin. Hindi siya nagkaroon ng pagkakasala. Nagtagumpay ang Panginoon. Kaya meron tayong Diyos na sabi nga ay nagkatawang tao, totally. Siya ay nagutom, napagod. Sabi nga ay a total man. Sabi roon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para ipakita sa atin na pwedeng magtagumpay tayo. At sabi nga roon, dahil sa ating pananalig sa Kanya. Kaya pag binasa po natin ang Bible, in the book of Hebrew, chapter 11, makikita po natin doon yung sinasabing pananampalataya. At sinabi ni Lord doon, it is impossible to please the Lord without faith. At ang isa daw po na anak ng Diyos ay dapat ay lumalakad siya sa pananampalataya, sa pananalig sa Panginoon. So sabi nga, ang pananalig, ang pananampalataya, ito ay hindi tinitignan yung mga bagay na nakikita. We walk not by sight, but we walk by faith. Magtatagumpay tayo. At may pangako naman ng Panginoon sa atin, sabi roon, I look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag tayo ay tumingin sa ating Panginoon, magtatagumpay tayo. At lalong nandoon yung ating pananalig sa Kanya. Maraming mga negative news, maraming mga tinatawag na mga negative circumstances sa ating mga buhay na pinagdadaanan sa ngayon, natural lamang po yun. Ariin po natin na itong mga pagsubok na ito ay pagpapalakas lamang sa atin. Tayo po ay minomold ng Panginoon, hinahasa. Tingnan po natin ang isang itak. Siya po ay hindi magiging matalas
kung ito po ay hindi idadaan sa tinatawag na hasaan. So yung sitwasyon sa ating mga buhay ay parang hasaan po ito na tayo pinapadaan ng Panginoon, but after this ay magiging kagamit-gamit yung ating mga buhay. Tatalas po tayo. Kaya nga po marami pong mga tinatawag na pwedeng mangyari sa buhay natin sa sinasabing new normal kinds of life. Magkaroon po tayo ng tinatawag na level up, pagbabago. May mga bagay tayong na ginagawa ng nakaraan, maaaring sa panahon po natin ngayon, ay i-level up na po natin. Sabi nga, ano po ba yung mga mahalagang bagay sa ating panahon na nakikita natin? Number 1 is our faith to God. Mas lalo po natin, nalaliman yung ating paglakad sa Panginoon. Mas lalo po tayong mangyakap sa Panginoon. Mas lalo po tayong maging mangingibig ng Panginoon. Sapagkat yun po lamang ang pinakamahalaga sa buhay. Alala ko po yung sulat ni Haring Solomon. Sabi nga roon, the wisest man that ever lived, ay sinabi niya roon sa Ecclesiastes chapter 12. Sabi niya, the conclusions of man's life is this: fear God and keep His commandment. So, kita po natin si King Solomon, naging mayaman po siya, lahat ng mga bagay nasa kanya, at matalino po siya. Pero, ang sabi niya, bandang huli, dalawa lamang pala ang mahalaga sa buhay ng tao. Unang-una, ang sabi roon, siya ay magkaroon ng takot sa Diyos at sundin ang kanyang utos. Sabi roon, that's all sa ating buhay, ganun po. Ang ginagamit po natin yung ating pananalig, ang ginagamit po natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga, seeing God's in the eyes of faith. At kahit merong mga tinatawag na mga bagyo, pagsubok, so although na nandiyan yan, pero ang tinitingnan natin ang Panginoon. Naalala ko, merong tatlong Hebrew boy, sabi roon, Shadrach, Meshach, at Abednego. At sila ay dumaan sa mga pagsubok, at ang sabi roon, sila ay itatapon doon sa tinatawag na pugon ng apoy. At alam niyo po ba, sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, purihin ang Diyos kapag kami ay ililigtas ng Panginoon. Pero sinabi rin nila, kung kami man po ay hindi iligtas, ay patuloy po na kami ay mananalig sa Panginoon. Yun ay napakagandang pangako ng Diyos. Alam niyo po ba, nung nakita roon ay si Shadrach, Meshach, at Abednego ay inilagay sa apoy. Nandoon po sila sa apoy pero hindi po sila nasunog. At ang sabi roon, nakita na meron pong isang tao na kasama po nila. At ang sabi ng Bible, that is the man of God, Jesus Christ. So, sa ating buhay, ganun po. Na tayo ay maaaring nandoon. Hindi tayo iaalis ng Diyos, andyan ang apoy, pero ang sabi roon, hindi ka masusunog. So sa ating buhay, we are not excused sa mga sitwasyon sa atin. Kung may COVID, nandiyan sa gitna, nasa kalagitnaan natin yan. Yan ay para sa lahat. Pero ang sabi nga roon, panalangin tayo na tayo iingatan ng Panginoon. At ang Diyos naman ay tutupad sa kanyang pangako. At kung meron tayong sincerity at talagang dapat ang ating puso at nananalig tayo sa Kanya, ay God is able. So sa ating buhay, sabi nga po roon, lumakad tayo. May mga panibagong panukala, mga pangyayari sa ating mga buhay na nangyayari ngayon. Isang magandang hamon to sa atin. Mas lalo tayong magtibay ng panalangin. Mas lalo tayong tumatag. Sabi nga ay, you are of God, little children, and have overcome them, because who is in you is greater
greater is He. Yun yung sabi ng Panginoon ng una. At ang sabi niya rito, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world because to our faith. Purihin ang Diyos. Alam ko, lalakad tayo patuloy ang ating pananalig, ang pananampalataya sa ating Panginoon. Praise the Lord. Yun nga po, tunay ang pangako ng Panginoon. We overcome because God is with us. We overcome because of our faith. Pangatlo po, ang sabi ng Panginoon, the Lord reward those who overcome. Pag tinignan po natin ang salita ng Diyos, laging merong pangako ang Panginoon. Because God is a God of reward. Di tayo hahayaan ng Diyos na wala tayong pinagtatagumpayan, na wala tayong gantimpala. Yan po ang isang napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Sabi nga ay, bisan ang gantimpala ng Diyos ay ginagawa niya sa ating kapanahunan, subalit the ultimate, sabi nga po roon, the final reward of God is to heaven. So ito po yung sabi ng Panginoon, Revelation chapter 3 verse 12, He who overcome, I will make him a pillar in the temple of my God. And he shall go out no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which come down out of heaven from my God, and I will write in on my new name. So, napakaganda ang Panginoon. No? Sabi nga po, pag tinignan natin, lahat po ng mga sumasali sa mga paligsahan, kahit ano pong event, any kind of sports, even sabi nga po roon, mga paligsahan, no? Tinatawag na mga siyensya, okay? Ang mga quiz bee, laging merong reward. Sa ating buhay, pag nakikita po natin yung ating mga anak, na maganda ang kanilang ginagawa, tayo po ay nagbibigay ng reward. Even po sa ating mga company, pag nakikitang maganda ang performance ng isa po nating manggagawa, ay meron pong reward. How much more, our Father in heaven. Kaya nga po, ay alala ko po yung sabi ng Panginoon in Galatians chapter 6 verse 9. Sabi roon ng salita ng Diyos, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay aani. Yun po ang pangako ng Diyos. No? Wala po tayong ginagawa sa Panginoon na hindi niya nakikita. Kahit po yung ating mga lungkot, kahit po yung ating mga pighati, kahit po yung mga problema na ating pinagdadaanan ngayon, yan ay nakikita ng ating Panginoon. At tinitignan lang ng Panginoon sa atin ay how we respond to these kinds of situation. Paano tayo tumatalima? Tayo ba'y sumusuko? Tayo ba'y nag-give up? Tayo ba'y nanghihina? Nababawasan ba yung faithfulness natin sa Lord? So dapat po ay hindi. Dapat po sa kabila ng mga sitwasyon na ito sa ating buhay, tayo po ay nagpapatuloy. Tayong mapapagod. Sabi nga ay sa dako pa dyan, andiyan na po. Ano po? Yung mga tinatawag na pangako ng Panginoon. Sinabi ng Diyos yan, sa ating kapanahunan, andiyan na po yung tinatawag na maraming paghihirap, maraming pangamba, maraming takot. At dumadaan po tayo sa mga tinatawag na daan na minsan malubak, matinik, pero andiyan ang Panginoon. Nakikita ng Panginoon. Para sabi nga po roon, lahat po tayo ay kasali sa isang takbuhan. Tinawag po tayong lahat ng Panginoon. At meron na pong mga nauna sa atin na naging tapat. At tinakbo po nila yung kanilang mga takbuhin. Alala ko po muli. Si Mama, my wife. Siya isang naging tapat sa panawagan ng Panginoon sa kanyang buhay. She finished the race very well.
Kaya ako'y naniniwala ay ang dami niyang reward sa heaven. So, ganun din naman tayo. Tayong mga nandito pa ay don't give up. No? Sabi nga ng Panginoon ay have a heart to run the race. Alala ko nga po yung isang hayop na pinakamabilis tumakbo. Ang tawag sa hayop na ito ay cheetah. Siya ay parang tiger na medyo maliit at mapayat lang siya. Pero siya yung pinakamabilis tumakbo na hayop. At subalit merong lamang problema itong hayop na ito, yung cheetah. No? This kinds of animal. Kapag malapit na yung kanyang sisilain, ay bigla siyang hihinto dahil napapagod siya. So pinag-aralan nila, kaya pala ay maliit lang ang puso ng cheetah. So, ganun din sa atin. Dapat, let us have a big heart to run the race of God. Oh? Na laging dapat nandiyan na tayo ay maging malakas sa takbuhan na inilagay sa atin ng Panginoon. Sapagkat sa dako-dako pa riyan ay merong gantimpala ang Diyos sa atin. No? Sabi nga ay isang gantimpala ng Panginoon, sabi walang nag-iwan ng mga magulang, kapatid at anumang bagay na hindi tatanggap ng mga gantimpala mula sa Diyos sa panahon natin na ito. Sa panahon na ito, merong gantimpala ang Panginoon. Subalit nga, sabi, the greatest reward, the eternal reward, forever and forever, is to be with the presence of the Lord, at tatanggapin ka niya at sasabihin sa iyo ng Panginoon, come, my faithful, overcomer, servant of God. Nagtagumpay ka. No? Kaya nga, ang sabi ng Bible, we shall overcome. Marami tayong inaawit lagi sa loob ng ating mga churches, that we shall overcome. Isa pabuhay po natin yon. No? Lagi po natin isa puso yon. Magtatagumpay ang ating buhay. Sapagkat si Lord nagtagumpay na, ipinakita na sa atin ng Panginoon. Alam niyo, minsan ay maraming man of God na pinakikita na, for example, ay Morris Cerullo, diba? Oral Roberts, at marami ng mga tinatawag na great man of God, Billy Graham, na sila ay talagang tumakbo. They are the heroes. Paul Yonggi Cho, at marami pang iba na mga man of God, na sila ay nagtagumpay, na kahit anong mga pagsubok ang kanilang dinaanan, sila ay kumapit ng hawak sa Panginoon at di sila nagbago sa kanilang pananalig sa Diyos. What a great inspiration. At ang bawat isa po sa atin, ang nakikita ko po, ay pwedeng maging inspirasyon sa atin. Pwedeng maging inspirasyon. Okay? Sa akin ngayon, isa kong inspirasyon sa my wife. No? Napakaganda ng kanyang paglakad at pagtakbo sa Panginoon. At siya ay naging inspiration din ng maraming tao. Everyone can become an inspiration. Yung ating buhay, sabi nga ay, meron tayong mga mai-impluwensyahan na tao sa ating buhay. May mga nakatingin sa atin, may mga sumusunod sa atin. Kaya nga po, you must overcome. Magtagumpay ka. No? Tumingin ka sa Panginoon, sapagkat ang pagtatagumpay ay nasa Panginoon lamang. Yun ang kanyang pangako. At sa araw na ito ay muli, napakagandang araw. Ang ating topic is overcomer. And I believe that we are an overcomer. Magtatagumpay ka at manalig ka lang sa Diyos. Sabi nga ay walang talo sa Panginoon. Lahat tayo na sumali sa takbuhan, kapag tumatakbo ka, panalo ka pa rin. Huwag ka lang hihinto. Sabi nga, ang labanan ay hindi yung pabilisan, kundi consistency. Patuloy lang, patuloy. At sa mga pinagdadaanan natin na ito, I believe na ito ay malapit ng matapos by the grace of God. Ang Diyos
Diyos natin laging nandiyan, may biyaya, merong awa. Manalig lang tayo sa Panginoon. At ang paglakad natin ay patuloy po nating lakaran, ang nilakaran ng ating Panginoon. So, muli, magandang umaga at manalangin po tayo muli sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli ay nandito po kami nakapag-fellowship through online at alam po namin na malapit nang darating that we can fellowship physically, Lord God. At alam po namin na kayo ang may control ng lahat ng bagay. Pinapanalangin po namin ngayon ang buong mundo na dumaranas ng mga pandemic at tinatawag na pestilence, maraming namamatay. Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong awa at ang iyong kagalingan ay ilagay niyo po, Panginoon, sa buong sanlibutan. At kami naman po na nandito ay patuloy niyo po kaming iligtas, ingatan at gabayan, Panginoon. Because we know, O God, that nothing is impossible with you. At tunay nga, Panginoon, papasalamat po kami sa araw na ito sa iyo muli ang pasasalamat at lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus naman. Amen and praise the Lord. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Brethren, body of Christ, Jesus loves you. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Keep going. You are an overcomer. God bless you.